Wow! Good morning. Ang dami nyo, ha? No? Hindi naman ganito pag ordinary day, eh. No? At bukas pang aircon. Ha? So, welcome to this celebration. At tayo ay nagkakatipon-tipon bilang isang sambayanan upang magdiwang sa paggunita ng kaarawan ng mahal na Birhen. But my dear brothers and sisters, I don't know if you have noticed it, but we are celebrating the birth of Mary today, 9 months after the Immaculate Conception, and yet our gospel reading is about the birth of Jesus Christ. It's not about Mary. Why? Well, the first simple reason is this. You cannot find in the Gospels a narrative of the birth of Mary. Yun ang ating unang problema. Walang isinulat ang mga ebanghelista sa tungkol sa kapanganakan ng mahal na Birhen. So, in the absence of a nativity story of the birth of Mary, we have no choice. We have nothing to proclaim. But my dear brothers and sisters, the more important reason why it is not about the birth of Mary, instead it's about the birth of her son, is the fact that true Marian love and devotion must be Christocentric. Ano ang ibig sabihin nun? Ang pag-ibig natin kay Maria, ang debosyon natin kay Maria, ay hindi dapat natatapos kay Maria, kundi tumutungo sa ating pagmamahal at debosyon kay Jesus. A devotion to Mary that stops there with Mary is false. The true devotion to Mary must lead us to our love for Christ, for Jesus. At yan kuminsan ang nakikita ko na mali sa mga taong ang taas-taas ng debosyon sa mahal na Birhen, ang lakas-lakas ng pagmamahal sa Birhen, at dun lang. Hindi po. Dapat ang ating debosyon ay natutungo sa pagsunod sa mga aral ni Jesus, sa mga mensahe ni Jesus, sa mga utos ni Jesus. Ang tunay na debosyon sa mahal na Birhen ay dapat na nagmumulat sa atin na sundan si Jesus ng mas malalim at seryosong pagsunod. That is why I would like you to ask yourselves, where have I been brought by my devotion to Mary? Saan ako dinala nito? Dinala ba ko nito sa pagsunod sa aral ni Jesus tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa akin, pagpapatawad sa inyong asawa, pagpapatawad sa inyong mga magulang, pagpapatawad sa inyong mga anak, pagpapatawad sa inyong kaibigan? Kung ang tunay na debosyon kay Maria, kung ang debosyon natin kay Maria ay tunay, dapat ang aral ni Kristo tulad ng pagpapatawad ay nakikita sa atin. Kasi natitiyak ko, kahit na ang mahal na Birhen, sasabihin sa atin, katulad ng sinabi ng mahal na Birhen sa kasalan ng Kana, do whatever He tells you. Natatandaan ninyo yung tagpong yon sa Ebanghelyo ni San Juan? May kasalan sa Kana
nakita ng mahal na birhen na malapit nang maubos ang alak, gumawa siya ng paraan, nilapitan niya ang kanyang anak. Pagkatapos sinabi niya sa mga waiters, gawin niyo kung ano ang sabihin niya. Inutusan niya ang mga waiters, pakinggan niyo ang anak ko. Pakinggan niyo ang anak ko. Gawin niyo kung ano ang iutos niya sa inyo. My dear brothers and sisters, today, in her birthday, the Blessed Mother is telling us also, do whatever He tells you. That is true love and devotion to Mary. Do whatever the Lord tells you. Sige nga, isipin nga natin, suriin nga natin ang ating mga sarili. Ginagawa ba natin ang utos ni Jesus? Ginagawa ba natin ang gusto ni Jesus? Kung hindi, hindi tunay ang ating pagmamahal sa mahal na birhen. Maaring nagsimba kayo, maaring merong nagro-rosaryo kayo, maaring meron kayong magandang image katulad dito na nasa ating harapan sa inyong mga bahay, pero yun lang. Kung hindi natin ginagawa ang utos ni Jesus. I will repeat, true Marian love and devotion must be Christocentric. Pero hindi lang yon. Our love for Jesus must also include our love for Mary. Yung kabaligtaran nun. Hindi natin pwedeng sabihin, basta yung anak lang ang mahal ko. Hindi ko mahal yung nanay. Kung sabihin niyo sa akin, Father, ikaw lang ang mahal ko pero yung nanay mo hindi ko mahal, ano mararamdaman ko? Ganun kumisan yung ibang mga hindi Katoliko na ayaw kay Maria. Tayo daw mga Katoliko, sobra-sobra ang pagmamahal kay Maria, wala naman niya sa Biblia. Tayo daw mga Katoliko, sobra-sobra ang debosyon kay Maria, kung ano-ano mga imahin natin, no? Wala naman niya sa Biblia. Kami, kay Jesus lang kami. Mali. Hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ang anak, pero hindi natin mahal ang nanay. Kung mahal natin ang anak, dapat mahal din natin ang nanay. Kaya yung mga hindi Katoliko na sinasabing hindi mahalaga si Maria, ano sa palagay nyo ang nararamdaman ng anak kapag ang kanyang ina ay isinasantabi? Sana rin dito sa Pilipinas at sa buong mundo, mas lalo pang lumago hindi lamang yung pagmamahal sa anak, kundi maging yung pagmamahal sa ina. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal natin kay Jesus sa pag-ibig kay Maria. Ngayong ipinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan, hilingin natin ang panalangin ng mahal na Birhen na nawa mas lalo pang lumalim, maging matibay at totoo ang debosyon natin sa Kanya. At ang debosyong ito nawa natin kay Maria ay maghatid sa atin sa mas malalim at totoong pagmamahal at pagsunod kay Jesus. Amen.